Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay. It looks meron new face in Bible study. At parang may mga bagong mukha po sa ating Bible study. Not only newly saved, but also some brethren, right? Hindi lamang po sa mga bagong naligtas, kundi sa mga bagong kapatid din, sa mga kapatid din po. Anyway, welcome all. Kaya welcome po kayong lahat. Yeah. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. This time, by the grace of God, we can have Bible study. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay magkakaroon ng Bible study. God called the brothers and sisters who desire the Word of God. At tinawag ng Diyos ang mga brother and sisters na nagnanais ng salita ng Diyos. This time, please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, kumilos nawa ang Espiritu Santo upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Let us open our heart to the Word of God. Nawa mabuksan ang aming mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us incline our ear to the Word of God. Nawa ikiling namin ang aming mga tainga sa salita ng Diyos. Please allow all your grace to our attendance. Pakiusap, papahintulot po ang lahat ng iyong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Song of Songs. Buksan po natin sa ating mga Biblia, awit na mga awit. Chapter 1, Chapter 1 po. verse 1. Chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang awit na mga awit na kay Solomon. Yeah. Today, we let's learn the book of Song of Songs. Ngayong araw po, ating pag-aaralan po yung aklat na mga awit na mga awit. You already read Song of Song? Nabasa niyo na po ba yung awit na mga awit? I encourage you, before you come to Bible study, I recommend you read first. Kaya hinimo ko po kayo at iminungkahi na bago po kayo umatin dito, basahin niyo po yung awit na mga awit. Yeah, then you can have a more understanding. Kung gayon magkakaroon kayo ng higit na pangunawa. It will be more helpful to At you. magiging mas makakatulong ito sa iyong Maybe you already you already read Song of Songs. marahil naranasan niyo na pong mabasa ang awit ng mga awit. But maybe when you read the Song of a Song, it's not easy. Pero marahil naranasan niyo po habang binabasa niyo po yung awit ng mga awit, hindi po ito madali. Tama po ba? Medyo mahirap? Medyo mahirap po, di ba? Yeah, it's actually not easy Bible to understand. Sa katunayan, hindi po ito madaling aklat sa Biblia na maunawaan. So, we need to have a more understanding this book. Kaya kailangan natin ng higit na pangunawa po sa aklat na ito. The title, Song of Songs. Kaya yung title, pamagat nito, awit na mga awit. It also has the meaning, the most beautiful song. Ito po yung pinakamagandang awit. Korean translate, also the title means the most beautiful song.
Sa Korean translate din po yung pamagat nito, yung pinakamagandang awit. Yeah. The writer, as we read, Solomon, right? At yung manunulat po nito, gaya ng ating nabasa, si Solomon. We know that Solomon wrote 3,000 proverbs and 1,005 songs. Nalalaman natin ni Solomon po ay nagsulat ng 3,000 kawikaan at 1,005 na mga awit. As we already learned, right, most of the proverb was written by Solomon. At gaya ng ating nalaman po, karamihan sa mga kawikaan po ay sinulat ni Solomon. And also, last time we learned Ecclesiastes, right? At nakaraan, pinag-aralan din po natin yung kawikaan, ay Ecclesiastes. Yeah. Because God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding. Dahil ang Diyos po ay nagbigay kay Solomon ng kaunawaan at matinding pagkaunawa. So he wrote, right, 3,000 proverbs, and his song were 1,005. Kaya siya po ay nagsalita ng 3,000 kawikaan at yung kanyang mga awit po ay 1,005. He wrote a lot of song, right? Nagsulat siya ng napakaraming mga awit. Song of a Song is also one of the song. Kaya yung awit ng mga awit, isa sa kanyang mga awit po. First, we need to think about the perspectives on understanding the Song of a Song. Una, pag-isipan po natin yung mga pananaw sa pag-unawa sa awit ng mga awit. In the book of a Song of a Song, the king refers to Solomon. Kaya sa aklat ng mga awit, yung hari po dito ay tumutukoy kay Solomon. And also, it symbolizes Jesus Christ. At sumisimbolo din ito kay Hesukristo. And the woman, the Shulamite, refers to the Shulamite woman. At yung babaeng Sunimita, ay kumakatawan po sa babaeng Sunimita. And symbolize save the Christians. At sumisimbolo sa mga ligtas na Kristiyano. Therefore, the relationship between the king and the woman foreshadows the relationship between Jesus Christ and Christian. Sa makatuwid po, yung relasyon sa pagitan ng hari at ng babae po ay umaanino sa relasyon sa pagitan ng Hesukristo at ng mga Kristiyano. In particular, the relationship between Jesus Christ and the saint is that of a bridegroom and a bride. Lalo na po, yung relasyon sa pagitan ng Hesukristo at ng mga banal po ay ito po yung sa babaeng ikakasal at ng lalaking ikakasal. It's the key point to understand the Song of the Song. Kaya ito po yung pinakasusi upang maunawaan po yung awit ng mga awit. If you just read the Song of a Song, you can think it's just a love story between one man and woman. Kung babasahin nyo lamang po basta yung mga awit na mga awit, parang ito po yung love story lamang ng isang lalaki at babae. It's a love story between King Solomon and Shulamite woman. O ito isang love story lamang ng si Haring Solomon at ng babaeng Sunamita. Why it was written in the Bible? Kung gayon, bakit ito na isulat sa Biblia? Maybe we can have the question. Marahil magkakaroon tayo ng ganitong katanungan. It's not just a simple love story between man and woman. Pero hindi po ito bastang kwento po, love story ng babae at lalaki. It explains the relationship between Jesus Christ and Christian. Pinapaliwanag po nito yung relasyon sa pagitan ni Hesukristo at ng mga Kristiyano. So whenever you read the Song of a Song, you have to relate the relationship between Jesus Christ and Christian. Kaya sa tuwing binabasa niyo po yung awit ng mga awit, palagi niyo pong iugnay ito sa pagitan ni Hesukristo at ng mga Kristiyano. Then you can rightly understand the Song of a Song. Kung gayon, lubos niyo pong maunawaan yung awit ng mga awit. Naintindihan niyo po? That's a key point. Yan po yung pinakasusi. And we think about the comparison between Ecclesiastes and Song of a Song. Kaya pag-isipan din natin yung pagkakatulad ng Ecclesiastes at ng awit ng mga awit. It says there are two kinds of life. Sinasabi dito yung dalawang uri ng buhay. Maybe Ecclesiastes can apply to unsaved person. Yung Ecclesiastes po, pwede po itong may apply sa mga taong hindi ligtas. It says about vanity of life. Sinasabi nito yung walang kabuluhan ng buhay. Wandering in life. Yung pag-alagala sa buhay. So, no satisfaction under the heaven. Walang kasiyahan sa ilalim ng langit. So, right, we learn, right, the vanity is
says about the benefit of life. Kaya napag-aralan natin, sinasabi yung walang kabuluhan ng buhay. The Song of a Song can apply to save the Christian. Pero yung awit na mga awit po ay may a-apply sa mga ligtas na Kristiyano. It says about happiness of life Sinasabi nito yung kasiyahan ng buhay and rest in life from wandering at yung pahinga sa buhay mula sa pag-alagala and full satisfaction in Christ through love. at yung ganap na pagkasiyahan kay Kristo sa magitan ng pag-ibig. Yeah. So there is a full satisfaction. Kaya meron pong ganap na pagkasiyahan. And then we need to have the wisdom to distinguish the speaker. At kailangan din nating magkaroon ng karunungan upang makilala po yung nagsasalita. If you read the Song of a Song, maybe you can confuse who's saying this word. Kaya po, marahil kung babasahin niyo po yung awit ng mga awit, marahil malilito kayo. Sino ba yung nagsasalita nito? Some word is a saying of Solomon. Yung ilang mga salita, sinabi ni Solomon. Some word is a saying of a Shulamite woman. Yung iba naman po, sinabi po ng babaeng Sunamita. Some words are daughter of Jerusalem. Yung iba naman po ay yung babae ng anak na babae ng Jerusalem. That's why you confuse, right? Kaya nga po maguguluhan ka, di ba po? That's why it make difficulty in understanding the Song of a Song. Kaya magiging mahirap po yung pagkakaintindi sa awit na mga awit. But King Solomon called Shulamite woman as my love. Pero tinawag ni Haring Solomon yung babaeng Sunamita, aking sinta. But Shulamite woman called Solomon as my beloved. At yung Sulamitang babae po, tinawag ni Solomon, aking sinta. For example, the Song of a Song, chapter 1, 15. Halimbawa po sa awit ng mga awit, chapter 1, verse 15. I checked the Tagalog translation. Looks the same, right? No difference. Yes. That's why more difficult to understand Tagalog translate. Kaya mas mahirap pong maintindihan sa Tagalog po. But English and also Korean translate different. Pero magkaiba po sa English at Korean. Here the English translate mention who is the speaker. Dito po sa English po, sinabi po kung sino po yung nagsasalita. Here the beloved means Solomon. Dito po yung minamahal po na ito po si Solomon. And it mentioned, right, Shulamite woman. At binanggit po dito yung babaeng Sunamita. So the Solomon called Shulamite woman my love. Kaya tinawag ni Solomon yung babaeng Sunamita na aking sinta. But Shulamite woman called Solomon my beloved. At tinatawag ng babaeng Sunamita si Solomon bilang aking minamahal. Naintindihan niyo po? That's why if you have a difficulty in Tagalog translate, no sign, like no sign, you better check English translate. Kaya kung nahihirapan po kayo sa Tagalog po, mas na walang mga tanda na tulad nito, i-check nyo po sa English translation. Okay? Yeah. And then, anyway, yeah, we can learn the lesson from Song of a Song. Kaya naman, matututo tayo ng aral mula sa mga awit na mga awit. So, chapter 1. Chapter 1 po. Is first the joy of a bride for the groom. Ito yung una, yung kagalakan ng babaeng ikakasal doon sa lalaking ikakasal. The bride, Shulamite woman, right, is satisfied in her husband by meeting him. Kaya yung babaeng ikakasal po na Sunamita ay nasatisfied po siya sa kanyang asawang lalaki na kanyang tatagpuin. She could have a real satisfaction when she met Solomon. Nagkaroon siya ng tunay na kasiyahan nung makilala niya po si Solomon. In everyone's life, there is no true satisfaction and joy until they meet Christ. Kaya para sa lahat po, walang tunay na kasiyahan po at kagalakan po hanggang sa makilala nila si Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Before you
meet Jesus Christ, you couldn't have a real satisfaction and joy. Bago nyo po makilala si Jesus, di ba po, wala po talaga kayong tunay na kasiyahan. However, through meeting Christ, they find the true satisfaction and joy. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo, natagpuan natin yung tunay na kasiyahan at kagalakan. Song of Song, chapter 1, verse 2. Awit ng mga awit, chapter 1, verse 2. The Shulamite let him kiss me with the kisses over his mouth. Kasi sinabi ng babae, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig. You need to understand, kissing the Lord point to salvation. Kaya kailangan nating malaman po na yung paghagkan sa Panginoon po ay pupunto doon sa kaligtasan. It is accepting the Lord's love and establishing our loving relationship. Ito yung pagtanggap sa pag-ibig ng Panginoon at pagtatatag ng relasyon ng pag-ibig. So, Awit chapter 2:12 said, kiss the Son. Kaya sinasabi sa Awit chapter 2 verse 12 po, yung anak ay yung inyong hagkan. Who is the Son? Sino po yung anak dito? Jesus, right? Si Jesucristo. We have to kiss Jesus. Kailangan nating hagkan si Jesus. It means we have to get the salvation through Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan nating magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng Jesucristo. If not, right, lest he be angry and you perish in the way. Dahil kung hindi, baka siya'y magalit at kayo mapahamak sa daan. If we don't get the salvation, we will be destroyed in the end, right? Kaya po kung hindi po may magkakaroon ng kaligtasan, sa huli tayo po'y mapapahamak. So kissing the Lord, it means we have to get the salvation. Kaya yung ibig sabihin ng paghagkan sa Panginoon ay yung pagkakaroon po ng kaligtasan. And it said, your love is better than wine. At sinabi din po dito, mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. This paragraph expresses the bride's joy for her groom. Yung talatang ito po pinapahayag po yung kagalakan ng babaeng ikakasal sa kanyang asawang lalaki. And kissing also speak of intimacy and love. Kaya yung paghagkan po, ito po'y nagsasalita patungkol sa malapitan po at malapit na pag-ibig. That is the bride desire the love and intimacy of the groom. Ito po yung babaeng kakasal, nagnanais po siya ng pag-ibig at malapit na pag-ibig sa lalaking kakasal. The reason is that the groom's love is better than wine. Sapagkat yung pag-ibig ng lalaking asawa po ay higit po kaysa alak. Here wine refers to all the worldly things that give a pleasure. Dito po yung alak po, tumutukoy po ito sa lahat ng makamundong bagay na nagbibigay ng kasiyahan. But of course it does not give a real joy, real happiness, right? Siyempre po, hindi naman ito magbibigay ng tunay na kasiyahan. A person who is filled with the love of the Lord no longer seek pleasure in the world. Kaya ang taong napuspos po ng pag-ibig ng Panginoon, hindi na po siya maghahanap pa ng kasiyahan sa mundong ito. Right? Tama po? So, with chapter 4:7, you have put gladness in my heart more than in the season that their grain and wine increase. Sa Awit chapter 4 verse 7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. We have a real joy, right? This world cannot give. Meron tayong tunay na kagalakang hindi po maibibigay ng sanlibutan ito. You have a? Meron na po ba kayo? You have this joy? Meron na kayong kagalakang ganito po? Yeah, we have, right? Opo, meron po tayo. And number 2, the bride's self-discovery and desire to know her groom better. At yung pagkatuklas sa sarili ng babaeng ikakasal po, at yung pagnanais niyang higit na makilala yung kanyang asawang lalaking ikakasal. The bride truly discover herself through her relationship with the groom. Yung babaeng ikakasal, tunay niya pong natuklasan po yung kanyang sarili sa magitan ng kanyang sa magitan ng relasyon niya sa kanyang asawang lalaki. And she seeks out the place where the groom is. At hinahanap niya po yung lugar kung nasaan po naroon
yung lalaking ikakasal. This may be because she wants to have a deeper relationship with the groom. Marahil, dahil nagnanais po siya ng mas malalim na relasyon sa lalaking ikakasal. So, Song of Song, chapter 1, verse 5. Kaya awit ng mga awit, chapter 1, verse 5. You follow your Bible. Kaya sumunod din po kayo sa inyong Biblia. Verse 5, I am dark but lovely, a daughter of Jerusalem, like the tents of the Kedar, like the curtains of Solomon. Ako'y maitim, ngunit kahihali-halina, o kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tolda sa Kedar, gaya ng mga tabing ni Solomon. Shulamite woman said, I am dark. Sinabi ng babaeng Sunimita, ako'y maitim. Because the reason why, verse 6, because I am dark, because the sun has tanned me. Sinabi po sa verse 6, ako'y maitim sapagkat sinunog ako ng araw sa verse 6. We need to understand what it means. Kaya kailangan natin maintindihan, ano po yung kahulugan nito? He who has true fellowship with the Lord knows himself well. Ang taong merong tunay na fellowship sa Panginoon, kilala niya po yung kanyang sarili. Having dark skin means she has no external beauty. Yung pagkakaroon ng maitim na balat po, ito'y nangangahulugan na wala siyang panlabas na kagandahan. But she was beautiful like the curtain of Solomon. Pero siya po yung maganda, katulad po ng mga tabing ni Solomon. The bride is made beautiful through Christ. Yung babaeng kakasal po ay gumanda sa magitan po ni Kristo. Everyone in Christ is beautiful regardless of the external condition of the flesh. Kaya ang lahat po na nakay Kristo po ay maganda sa kabila ng kanilang panlabas na kalagayan sa laman. So, all saved Christian are beautiful, right? Kaya ang lahat ng mga ligtas na Kristiyano po ay maganda. Regardless of our external condition. Kahit anuman po yung kalagayan natin sa panlabas. When we find the Christ and are in Him, we discover that we are worthless. Nung matagpuan po natin yung Kristo at tayo'y nasa Kanya, natuklasan po natin tayo'y walang kabuluhan. We know that why we are really nothing, worthless. At nalalaman talaga natin na tayo po'y walang kabuluhan. And also we also discover that we have become beautiful through Christ. At natuklasan din po natin na tayo po'y naging maganda sa pamamagitan ni Kristo. So you can read 2 Corinthians chapter 6 by yourself. We don't have enough time. Later, by yourself, you try to read it. Kaya po, mamaya po, pag uwi nyo po, basahin nyo po ito. Okay? So, we don't need, that's why we don't need to be discouraged. Courage, whatever condition we have. Kaya hindi natin kailangang madismaya po, anuman yung kalagayan na meron tayo. Because we are beautiful through Jesus Christ. Dahil tayo po yung maganda sa pamamagitan ni Jesucristo. And number 3, the bride wishes to get to know the groom better by being with him. At yung babaeng kakasal po, siya ay hinihiling niya na higit na makilala pong mabuti yung lalaking kakasal sa pamamagitan ng makasama po siya. Verse 7, chapter 1, verse 7. Chapter 1, verse 7 po. You whom I love, where you feed your flock. Ikaw na minamahal ng aking kaluluwa, saan ka nagpapastol ng iyong kawan? It means the Lord is our shepherd. Ibig sabihin yung Panginoon po ang ating pastol. So the bride wants to know the place where the shepherd, who is her groom, feed his flock. Yung babaeng kakasal, nais niya pong malaman kung saan yung lugar, kung saan nagpapastol yung kanyang lalaking kakasal at saan po pinapakain yung kanyang mga kawan. This is the desire to be with the groom and to know him better by being with him. Ito po yung kanyang pagnanais na makasama ang lalaking kakasal at higit siyang makilala sa magitan po nung pagiging kasama niya. We also must desire to be with the Lord and to know Him more. Tayo din po ay dapat na magnais na higit na makasama ang Panginoon
at na higit na makilala siya. So that's why Apostle Paul, right? He considered knowledge of Christ was the most precious. Kaya nga po si Apostol Pablo, higit na kahalagahan para sa kanyang makilala si Kristo Jesus. You can read by yourself. You open your Bible. Kalaunan po, kayo na lang po yung magbasa po nito. And number 4, groom praise the bride. At ikaapat po yung lalaking ikakasal, pinuri niya po yung babaeng ikakasal. So groom compared the bride by many things. Kaya yung lalaking kakasal, kinumpara niya po yung babaeng kakasal sa maraming mga bagay. First, he compared the bride as a Pharaoh's chariot. Una, kinumpara niya po yung babaeng kakasal bilang karwahe. Song of Songs chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9 po. Chapter 1 verse 9. So I have compared you by love to my filly among Pharaoh's chariot. Aking itinutulad ka o aking sinta sa isang kabayo sa mga karwahe ni Paraon. Of course, the Pharaoh's chariot, not chariot itself, but it means the horse. Siyempre po, yung Paraon po, yung karwahe po, hindi talaga ito maganda, pero yung ibig sabihin nito, yung kabayo po. At that time, the horse of Pharaoh's chariot was the best horse. Sa panahon po noon, yung kabayo po ng karwahe ng Paraon ay pinaka magandang kabayo. So it means the bride, Shulamite woman, was the best. Ibig sabihin po, yung babaeng kakasal po, siya po yung pinaka mainam before the groom, right? sa harapan po ng lalaki ikakasal. And so he compared her as a dove. At ikinumpara niya po siya sa kalapati. Song of Songs chapter 115, you have a dove's eye. Ikaw ay maganda, mga kalapati ang iyong mga mata. Dove symbolize clean and pure. Yung kalapati po ay kumakatawan sa malinis at dalisay. And it describes the bride. Ito po yung tumutukoy sa babaeng And kakasal. also he compared Shulamite woman as a lily. At kinumpara niya po yung babaeng ikakasal sa liryo. Like Song of Songs chapter 2 verse 2, a lily among thorns. Sa chapter 2 verse 2, ang liryo sa gitna ng mga tinikan. A lily stand down more beautifully amidst the thorns. Yung liryo po, ito ay lumalabas na pinakamaganda po sa gitna ng mga tinikan. And if the unsaved people of the world are thorn, then the saved people are lilies. At kung yung mga taong hindi ligtas sa mundong ito po ay yung tinik, kung gayon yung mga ligtas po, sila po yung mga liryo. That's why some the people who think the Song of a Song is just who think Song of sorry. Song of a Song is just one of the love story. They use the Bible verse when they write on the love letter. Kaya yung inisip po ng mga tagalabas po na yung awit ng mga awit po, ginagamit po nila itong Bible verse para maging love letter po. Love letter. You are a lily among thorns. Sinasabi nila, ikaw ay liryo sa gitna ng mga tinikan. Then the woman who received the love letter, they are very happy, right? Kaya yung babaeng makatanggap ng sulat po, magiging masaya. But it's a love letter from the Lord, right? Pero ito po yung love letter mula sa Panginoon, di ba po? We are also really among thorns, right? Tayo din po yung mga liryo sa gitna ng mga tinikan. We are very dominant before the Lord, right? Tayo po yung dominante sa harapan ng Panginoon. And number 5, the bride confession. The bride confession, praise and worship to the groom. Yung pagpapahayag po ng babaeng kakasal, yung papuri at
pagpupuri po ay para sa lalaking kakasal. Song of Song chapter 1:12, 12 hanggang 14, you open your Bible. Buksan niyo po sa inyong Biblia. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Samantalang ang hari ay nasa kanyang hapag, ang aking nardo ay nagsasabog ng kanyang kabanguhan. Ang aking mahal ay gaya ng supot ng mira para sa akin, na humihilig sa pagitan ng aking dibdib. Ang aking sinta para sa akin ay kumpol ng bulaklak ng henna sa mga ubasan ng Engedi. While the king is at his table, it says about fellowship with the groom. Sinasabi po nito yung fellowship sa lalaking ikakasal. And my spikenard scent pours its fragrance. At ng aking nardo ay nagsasabog ng kanyang kabanguhan. This is the devotion of the bride. Ito po yung devotion po nung lalaking ikakasal. Ng babaeng ikakasal po. So, you know the story, right? Si Mary, right? She poured out very costly oil of spikenard to the feet of Jesus. At nalalaman po natin yung kwento na si Maria po, ibinuhos niya po yung mamahaling pabango sa paa po ni Jesus. So, Mark chapter 14 verse 3 says, right? Yan po yung sinasabi ng Marcos chapter 14 verse 3. It's the devotion of the bride. Ito po yung devotion po ng babaeng ikakasal. And verse 13 it said, a bundle of myrrh. At sinasabi po, supot ng mira. Myrrh is the gift that the wise man from East gave to Jesus. Yung mira po, ito po yung regalo ng mga pantas po nagmula sa silangan kay Jesus. Matthew 2:11 said. And also was also applied to Jesus' body, John chapter 19:39. At ito rin po ay pinunas sa katawan ni Jesus sa John chapter 19 verse 39. In other words, it is a spice that symbolizes Jesus' death. Sa mas madaling salita, ito po yung tumutukoy po sa kamatayan ni Jesus. Because myrrh was poured out to the dead body. Dahil yung mira po, ibinubuhos po ito sa patay na katawan ng tao. It's related with the death of Jesus. May kaugnayan po ito sa kamatayan ni Jesus. And verse 14, my beloved is to me a cluster of henna blooms in the vineyard of En-gedi. At yung aking sinta para sa akin ay kumpol na bulaklak ng henna sa mga ubasan ng En-gedi. En-gedi is a mountainous wasteland located west of the Dead Sea. Yung En-gedi po, ito po yung parang na lugar po na makabundukan po sa bandang ng Dead Sea. And it seems that Solomon planted a vineyard there. At si Solomon po, nagtanim siya doon ng mga ubasan. The cluster of henna that bloomed in the wasteland would have been even more brighter. Kaya po, yung kumpol ng bulaklak ng henna po na nandoon sa ilang po ay higit na mas nagliliwanag po. Right? Like the very wasteland, desolate land, there are very beautiful flowers. Kaya doon sa tigang na lupa, meron po doon napakarami mayroon pong magagandang bulaklak. Right? It looks very beautiful, looks good, right? At ito po ay napakaganda. So Jesus is the cluster of henna that bloomed in the wasteland like a world. Kaya si Jesus po, siya po yung kumpol ng bulaklak po na nandoon po dun sa tigang na lupa kagaya ng sanlibutan. Anyway, it says about Jesus Christ. Kaya sinasabi nito yung tungkol kay Jesucristo. And number 3, a place prepared by the groom to reside with his bride. At yung lugar kung saan inihanda ng lalaki kakasal, kung saan sila titira ng kanyang asawang babae. Verse 16 and 17, basahin po natin ng sabay-sabay. O napakaganda mo, aking sinta, kaakit-akit na tunay, ang ating higaan ay luntian, ang mga biga ng ating bahay ay mga sedro,
ang kanyang mga bubong ay mga sipres. It says about the groom built a house and prepared the bed. Sinasabi po nito ng lalaking ikakasal, siya po ay nagtayo ng bahay at inihanda po yung higaan. The groom prepared the house for the bride. Kaya yung lalaking ikakasal, siya yung naghanda ng bahay po para sa kanyang babaeng asawa. The Lord also prepared the church to save us and dwell with us. Inihanda din ng Panginoon ang church upang tayo ay maligtas at upang tayo ay manirahan doon. And especially He also prepared an eternal heaven, right? At siya rin po ay naghanda rin ng walang hanggang langit. Eternal heaven is our eternal house, right? Yung walang hanggang langit, yung ating walang hanggang bahay God prepared for us. na inihanda ng Diyos para sa atin. So John chapter 14:2 says, Kaya sinasabi po yan ng awit, as Juan chapter 14 verse 2. let's go to chapter 2. Punta naman po tayo sa chapter 2. The bride knows who she is. Nakikilala po ng babaeng kakasal kung sino siya. Chapter 2 verse 1, let's open. Tingnan natin sa chapter 2 verse 1. I'm the Lord of Sharon and the lily of the valleys. Ako'y rosas ng Sharon, isang liryo ng mga libis. Shulamite woman expressed that compared to the noble and beautiful Solomon, she is plain and ordinary like a wild flower. Kaya yung sulumitang babae po, pinahayag niya po, kumpara doon sa mga marangal at magagandang babae ni Solomon, siya po yung simple at ordinaryong katulad po ng ligaw na bulaklak. And is not noticed by people. At hindi siya nakikilala ng mga tao. The Lord of Sharon, this time, the Lord of Sharon was a very common flower in that place. Sa panahong iyon po, yung rosas ng Sharon po, pinaka-common ito sa lugar na iyon. Not so rare. Kaya po hindi po siya talaga, bihira po siya. Hindi po siya bihira. Like a wild flower. Katulad po ng ligaw na bulaklak. Very common many place. Kaya ito ay maraming bulaklak sa maraming lugar. The Shulamite woman consider herself, I'm like a wild flower. Kaya tinuring ng babae po, kinilala niyo yung kanyang sarili bilang isang ligaw na bulaklak. And also the lily of the valley. There is a lily in the valley. Nobody go there, right? At yung liryo sa mga libis, wala pong pupunta doon. Nobody care the lily in the valley, right? Wala pong may paki doon sa mga liryo sa libis. The Shulamite woman, consider, she was a very nothing. Tinuturing ng babaeng sinumitan na siya po ay walang kabuluhan. But how can she meet the king? Right? Pero paano niya po nakilala ang hari? How can she get married with the king? Paano po siya ikinasal sa hari? Job chapter 7, what is a man? That you should exalt him, that you should set your heart on him. Kaya Job chapter 7 verse 17, ano ang tao na tinuturing mong dakila at iyong itinuto ng iyong isip sa kanya? Let's open awit 139. Buksan natin sa awit 139. Verse 17. Awit 139 verse 17. Awit 109, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Napakalawak ng kabuuan ng mga iyon. 139, right? Yes po. Yes. Verse 17. Even though we are miserable one, God always give His heart to us, right? Kahit na tayo po ay miserable, binibigyang pahalaga po tayo ng Diyos. We are like the Lord of Sharon, the lily of the valley. Tayo po ay tulad po ng rosas ng Sharon na isang liryo ng mga libis. But our Lord, give His love to us, right? Pero yung ating Panginoon, ibinigay niya sa atin ang kanyang pag-ibig. And then number 2, groom is like an apple tree among the tree of the world. At yung lalaki kakasal po ay tulad ng puno ng mansanas po sa gitna po ng mga
kahuyan. Chapter 2, verse 3, open. Buksan natin sa chapter 2, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kawis sa kagubatan, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga kabinataan. Kanyang anino na may malaking pagsasaya, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. The apple tree stand out among the bushes. Kaya yung puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kawis sa kagubatan. Our Lord is beyond the comparison. Beyond the comparison. Kaya yung ating Panginoon po, ito po'y higit pa po sa pag-kumpara po. The apple tree provides shade. Yung puno ng mansanas po, nagbibigay po ito ng anino. The Lord gives us joy by giving us comfort and rest. Ang Panginoon, nagbibigay po siya atin ng kagalakan po sa magitan ng pagbibigay sa atin ng pagkaaliwan at ng pahinga. And the fruit of the apple tree is sweet to the taste and becomes a food. At yung puno ng mansanas po ay matamis sa panlasa at nagiging pagkain. The Lord gives us the food of the word to provide the strength. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkain ng salita upang bigyan tayo ng kalakasan. The word is sweet to anyone who is saved. At ang salita po ay matamis sa sino mang maligtas. So the Lord, our Lord is like an apple tree. Kaya ang Panginoon po natin tulad ng puno ng mansanas. Okay. And number 3, the groom's love become a banner to the bride. At yung pag-ibig ng lalaking kakasal po ay naging banner sa kanyang asawang babae. Verse 4 also. Sa verse 4 din po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dinala niya ako sa bahay na may handaan at ang watawat niya sa akin ay pagmamahal. His banner over me was a love. At ang watawat niya sa akin ay pagmamahal. So groom's love become a banner to the bride. Kaya yung pag-ibig ng lalaking kakasal ay naging watawat sa kanyang babaeng kakasal. The banner has the meaning of ownership. Yung watawat po, may kahulugan nito ng kanya, may kanya. Through the love of the Lord, we have become His ownership. Sa magitan ng pag-ibig ng Panginoon, tayo po ay naging kanyang pagmamay-ari. And also the banner symbolizes protection. At yung watawat kumakatawan sa protection. It means that saints are always protected when they are under the Lord's banner. Ibig sabihin, yung mga banal po ay palaging protektado kapag sila ay nasa ilalim ng watawat ng Panginoon. Number 4, the groom running quickly to the bride and the groom's attention toward the bride. At yung lalaking kakasal po ay mabilis na tumatakbo sa babaeng kakasal at yung atensyon po ng lalaking kakasal ay sa kanyang asawang babae. Chapter 2 verse 8 and 9, buksan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tinig ng aking giling, narito, siya'y dumarating, palukso-lukso sa mga bundok, palundag-lundag sa mga burol. Ang aking sinta ay gaya ng usa o ng batang usa. Tingnan mo, siya'y nakatayo sa likod ng aming bakod, sa mga bintana'y sumisilip, sa mga durungaway nagmamasid. He comes leaping upon the mountain, skipping upon the hills. Siya'y palukso-lukto sa mga bundok, palundag-lundag sa mga burol. It refers to the groom overcoming obstacle to show favor to the bride. Kumakatawan po ito sa lalaking kakasal na napagtagumpayan niya po yung mga balakid po upang ipakita yung kanyang pagmamahal sa babae. So the mountain here means obstacle. Kayong mga bundok dito kumakatawan po sa mga balakid. But he overcome and come to the bride. Pero napagtagumpayan niya ito at nakarating siya sa babae. And my beloved is like a gazer or a young stag. Verse 9, right? Ang aking sinta ay gaya ng usa o ng batang usa. It refers that the groom is very quick in giving grace to the bride. Kumakatawan po ito na sa babae po, sa lalaking kakasal po, it means Jesus left the throne of glory
to give us the grace of redemption. Ibig sabihin po, si Jesus, iniwan niya po yung kanyang trono ng kaulatian upang bigyan tayo ng biyaya ng pagtubos. And although were many obstacles on earth, he eventually died on the cross. At kahit na napakaraming mga hadlang sa lupa, napagtagong kalaunan, namatay doon siya sa krus. Right? And that grace was quickly given. At yung biyaya ay agad pong naibigay. And his second coming will also come soon. At yung kanyang ikalawang pagdating po ay malapit na rin po. So, Hebrews chapter 10:37 says, right? For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Kaya sa Hebreo 10:37, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. As a gazer, young steak, they are very fast, right? Gaya po ng usa, sila po'y napakatulin. Yeah. So Jesus will come quickly. Kaya si Jesus po'y dumarating na mabilis. He will come again soon, right? Kaya malapit na po siyang dumating. And also, verse 9, do you know verse 9? He is looking through the window, gazing through the lattice. At sa mga bintana ay sumisilip, sa mga durungaway nagmamasid. He tried to look at the bride through the window. Sinusubukan niyang tingnan po yung babaeng kakasal sa bintana. It is the groom's interest for the bride. Ito po yung interest ng lalaki doon sa babae. If you love somebody, right, you want to always see your lover, right? Kaya kung talagang minamahal mo isang tao, gusto mo po siyang palaging makita. Tama po. You give your interest to your lover, right? Ibinibigay mo yung pansin mo sa babae. The Lord's interest is the saint who got saved. Kaya yung interest ng Panginoon po ay nandun sa mga banal na naligtas. That's why Awit 16:3 said, in whom in saint is all my delight. Kaya nga po, sa Awit 16 verse 3, tungkol sa mga banal, sila yung ako'y lubos na natutuwa. Our Lord's interest is in saint, right? Kayong pansin ng Panginoon ay nasa mga banal. He always want to see you, right? Nais niya po kayong palaging makita. Awit 139. Awit 139 po. Verse 1. Sa verse 1. Verse 1 hanggang 4. Verse 1 hanggang verse 4. 139, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinihiyasat ang aking landas at ang paghinga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. We have to know our Lord always search you. Kailangan nating malaman po na Panginoon palagi kanyang sinisiyasat. He want to know what do you do. Nais niyang malaman, ano ba yung ginagawa mo? He look at you through the window. Tinitingnan niya ka. At tinitingnan ka niya sa magitan ng mga bintana. Don't forget, He always look at you through the window. Huwag niyo pong kalimutan na palagi ka po niyang tinitingnan sa mga bintana. Because He loves you, right? Dahil minamahal ka po niya. He always give His interest to you. Palagi niyang ibinibigay ang kanyang pansin sa iyo. Number 5, the groom invites the bride to accompany him. At yung lalaking kakasal po, ini-invite niya po yung kanyang babaeng kakasal upang siya'y makasama. Chapter 2, Song of Songs chapter 2. Awit na mga awit, chapter 2. Go back. Balikan po natin. Verse 10 hanggang 13. Verse 10 hanggang 13. Verse 10 hanggang 13. 10 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis, sapagkat ang taglamig ay lumipas na, ang ulan ay tapos na at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa, ang panahon ng pag-aawitan ay dumating,
at ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Lumalabas na ang mga bunga ng puno ng igos at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak, ang kanilang bangoy humahalimuyak. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. The groom, right, encourage the bride. Kaya hinihimok ng lalaking ikakasal yung babaeng ikakasal. Rise on, my love, my fair one, and come away. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. The groom encouraged the bride to accompany him based on the grace he has bestowed. Kaya po, yung lalaki po, hinihimok niya yung babae na po na makasama siya, base po dun sa bibiyayang kanyang natanggap. For the winter is past, the rain is over and gone, Sapagkat ang taglamig ay lumipas na, wala na itapos na at wala na. and the flowers appears on the earth. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa. The time of singing has come. Ang panahon ng pag-awitan ay dumating. The voice of the turtle dove is heard in our land. Ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. The fig tree put forth her green fig, Lumalabas na ang mga bunga ng puno ng igos. and the vines with the tender grapes gives a good smell. At ang mga puno ng ubas ay namumulaklak, ang kanilang bangoy humahalimuyak. The winter is past, the rain is over and gone. Tapos na po yung taglamig at tapos na rin yung tag-ulan. Before we met the Lord, it was a winter. Bago natin makatagpo yung Panginoon, ito po yung taglamig. Before we got the salvation, it was a winter. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, ito po yung taglamig. Winter. You don't understand winter. Hindi nyo po maintindihan po yung taglamig. Because in the Philippines, winter season, better time to live, right? Winter season, better time to live, Kaya dahil sa yung taglamig po, mas mabuting mabuhay. right? Because not so hot, Dahil napakainit po, di ba? right? For me, the Philippine weather, winter season much better to live. Kaya po para sa akin sa Pilipinas po, yung klima sa Pilipinas, yung taglamig ay mas mabuting mabuhay. Because not so hard, Dahil right? hindi ganun kainit. But here, the winter, not the Philippine weather. Pero dito yung taglamig dito, hindi po yung taglamig ng Pilipinas. Winter is very cold. Yung taglamig po ay napakalamig. Sometimes minus 20 Celsius degree. Minsan po, negative 20 degrees Celsius. Can you endure minus 20 Celsius degree? Kaya nyo bang magtiis sa negative 20 degrees Celsius? Mahirap, right? Mahirap po, di ba? There is also very strong wind. Meron din pong malakas na hangin. But the winter is past. Pero, ang taglamig ay lumipas na. When you have a great operation, it's also winter. Kapag tayo po ay nasa matinding kapigatian, ito po yung taglamig. But verse 12 and to 13 describes spring came. Spring. Pero, sinasabi po ng verse 12 to 13 na parating na po yung Maybe tagsibol. you are now also familiar spring, right? Marahil din rin po ay pamilya sa tagsibol. But in Korea, there is a very cold winter season. There is a very cold winter season in Korea. Sa Korea po, napakalamig po ng taglamig. But when the Machi come, spring season come, Pero pagdating ng March po, dumarating na po yung tagsibol. then the weather become warm. Pagkatapos magiging mahalumigmig po yung panahon. And outside, the many tree gives leaves. At sa labas po, maraming mga punong kahoy po yung nagbibigay ng kanilang And mga there are dahon. many flower. At namumukadkad yung mga bulaklak. And the bird singing. At umaawit yung mga ibon. It's a spring. Yan po yung tagsibol. When you got the salvation, spring came to us. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, dumating po sa atin yung tagsibol. When you overcome the affliction, spring came. Nung mapagtagumpayan natin yung kahirapan po, dumating po yung tagsibol. That's why the groom encouraged the bride, let's arise, let's go together. Kaya hinimok ng lalaki yung babae po, halika at bumangon ka at umalis tayo. We also have to encourage brothers and sisters who don't abide in church to accompany us. Kailangan din nating himukin yung mga brother and sisters na hindi na po nakakapanatili sa church na sumama sa atin. There are some brothers and sisters who
don't abide in church. Meron pong mga kapatid na hindi na po nananatili sa church. Yeah, we also have to say, rise up, my love, my fair one, and come away. Sabihin din po natin, bumangon ka maganda kong sinta at tayo'y umalis. There's a famous song by using this verse. Mayroon pong sikat na awitin po na ginamit po yung verse na ito. So let's again. Pakinggan po natin. 나의 사랑하는 사람은 나의 사랑 어여쁜 자요 겨울도 가고 비도 쳤으니 일어나 걸어가자 동산에는 예쁜 피부 작은 새들 노래 부르니 나의 사랑 어여쁜 자여 일어나서 함께 가자 주님 계시는 우리 모두 함께 가자. 우리 모두 주님 안에서 사랑으로 맺은 경쟁이 고난이 오고 시험 닥쳐도 손잡고 함께 가자 우리 주님 우리를 향해 서로 사랑하셨으니 우리 서로 사랑하며 손을 잡고 함께 가자 돌아갈 거야 주님 계시고 손을 잡고 함께 가자 주님 계시는 아름다운 우리 모두 함께 가자 우리 모두 함께 가자 Let's go together. Kaya umalis tayo, magkasama. If some brothers and sisters stumble, yeah, let's lift up them. Kaya kung merong isang kapatid na matisod, ibangon po natin sila. We have to go together. Kailangan nating humayong magkasama. It's the heart of our Lord. Yan po yung puso ng ating Panginoon. Number 6, bride
is under the protection of the groom. Ika-anim po, yung babaeng ikakasal ay nasa ilalim ng proteksyon chapter ng 2 verse lalaki. chapter 2 verse 14, buksan. Chapter 2 verse 14 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. The groom called the bride my daughter. Tinawag ng lalaki po yung babae, no? Aking kalapati ko. My daughter in the cleft of the rock, in the secret place of the cliff. Na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. This is the place that no one can approach it. Ito yung lugar na walang sino man po yung makakalapit. Just as a dove hides in a crevice of a rock to escape the attack of a bird of prey. Gaya po ng kalapati na nagtatago sa bitak ng bato po upang makatakas po sa atake ng mga malaking ibon. The Lord, who is the rock, becomes the refuge of the saved. Ang Panginoon po na siyang bato ay naging shelter or refuge. Yung tanggulan po ng mga ligtas po. This tells us that to save the saints are under God's special protection. Sinasabi po nito sa atin na yung mga ligtas na banal po ay nasa ilalim ng special na proteksyon ng Diyos. In Proverbs chapter 30, there are the four animals who have the wisdom. Kaya sa Kawikaan chapter 30, meron pong 4 na hayop na meron pong karunungan. Among four animals, there is the rock badger. Kaya isa po doon po, meron po doong puneho. They are feeble folk. Sila po yung gumagawa ng mga bato. Very weak and small. Napakaliit po nila. But they make their homes in the cracks. Gayon may gumagawa sila ng bahay sa malalaking bato. That's why they are safe. Kaya nga po sila ay ligtas. It's wisdom, right? Yan po yung karunungan. But to save the Christian, the Lord is our rock. Right? Pero sa mga ligtas na Kristiyano, ang Panginoon ang ating bato. And let me see your face, let me hear your voice. At ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Our groom want to see our face. Kaya yung babaeng kakasal, he want to hear our voice. Nais niya pong makita yung ating tinig, marinig ang ating tinig. The groom wants to see the bride's voice and face. Nais ng lalaking kakasal na marinig po at makita yung tinig ng babaeng kakasal. Just as the groom wants to see the face of his bride and hear her voice, the Lord wants to come face to face with the saved saint and have a fellowship with them. Gaya po ng lalaking kakasal na gusto niyang makita yung mukha ng babaeng kakasal at marinig yung kanyang tinig, ang Panginoon po nais niyang makaharap tayo ng mukhaan po sa mga ligtas na banal at magkaroon ng fellowship sa Kanya. Our Lord want to see our face. Nais makita ng Panginoon yung ating mukha. Want to hear our voice. Nais marinig yung ating tinig. So we must communicate with the Lord about our problem through prayer. Kaya kailangan nating makipag-usap sa Panginoon patungkol sa ating mga problema sa pamamagitan ng panalangin. So we can see our Lord face to face through prayer, right? Kaya maaari nating makita ang Panginoon ng mukhaan sa pamamagitan po ng panalangin. He can hear our voice through our prayer, right? Papakinggan niyo po yung ating tinig sa pamamagitan po ng panalangin. Number 7, the little foxes that interfere with the relationship between the bride and groom. At dito po sa sa 7 naman po, ito po yung mga munting asong gubat, ito po yung humahad lang po sa relasyon ng pagitan ng lalaki at babae. Song of Song chapter 2:15, buksan. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, na mga munting asong gubat, na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. The little foxes that spoils the vine. Kaya po, yung mga munting asong gubat na sumisira ng mga ubasan.
If there are any factors that hinder the relationship between the groom and the bride, they should be checked and removed, even though it is small. Kung merong anumang factor po na umahadlang po sa relasyon sa pagitan ng babaeng kakasal at lalaking kakasal po, kailangan po itong suriing mabuti at alisin po kahit na ito ay maliit. We can have also little fox. Tayo din po, pwede rin tayong magkaroon ng maliit ng munting asong gubat. That hindered the relationship you and the Lord. Na humadlang sa relasyon mo sa pagitan ng Diyos. What's your little fox? Ano yung inyong munting asong gubat? Maybe you know, right? What's your little fox? Marahil alam niyo po kung ano yung inyong munting asong gubat. It hindered fellowship with the Lord, right? Ito yung humadlang sa fellowship sa Panginoon. It can be small sin. At maaaring ito po yung maliit na kasalanan. But even though it's a small sin, right? It can someday it can destroy your Christian life. Pero kahit na ito'y maliit na kasalanan, balang araw, ito'y wawasak ng iyong pamumuhay Kristiyano. So the Bible, Ecclesiastes chapter 10 verse 1, that the bride purify the perfumer's ointment. Kaya sa Ecclesiastes chapter 10 verse 1, na That the bride, ang mapatay na langaw ay nagpapabaho sa pamahid ng manggagawa ng pabango. even though you have a very good perfumer ointment, Kahit na meron kayong magandang pabango, if that fly fall into there, kung mahulog dyan yung patay na langaw, it spoil your perfume, right? magiging sisira po yan sa inyong pabango. So even though it's a small, right? It can affect greatly your Christian life. Kaya kahit na ito ay maliit na kasalanan po, makakapekto ito ng luba sa inyong pamumuhay Kristiyano. Number 8, the groom and the bride belong to each other. Kaya yung ikawalo po, yung lalaki at babae po, sila po ay sa isa't isa. Song of Song chapter 2, 16 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang sinta ko ay akin at kanya ako. Ipinapastol niya ang kanyang katakpawan sa gitna ng mga liryo. And the Shulamite woman said, My beloved is mine, and I am his. Sinasabi po ng babaeng sinumita, ang sinta ko ay akin at kanya ako. Although the bride acknowledges that she belongs to the groom, here she put herself first. Kahit na yung babae po, ikinikilala niya na siya ay kabilang po doon sa lalaki po, dito po makikita po na inilagay niya yung kanyang sarili muna. She said, right, my beloved is mine. Sinabi niya po dito, ang sinta ko ay akin. She said first, my beloved is mine. Sinabi niya muna, ang sinta ko ay akin. But in the Song of a Song, there is a development of the bride. Pero sa awit na mga awit po, meron po ditong yung development po ng babaeng ikakasal. After that, she put the Lord first. Pagkatapos po nun, inilalagay niya muna yung Panginoon. If we look at Song of a Song chapter 6:3, there is a change, right? Kaya kung makita natin sa awit ng mga chapter 6 verse 3, mayroon pong pagbabago. I am my beloved, and my beloved is mine. Ako'y sa aking mahal at ang mahal ko ay akin. Right? There is a change, right? Meron pong pagbabago, di ba po? Naintindihan? Naintindihan niyo po? Nakita niyo po ba? It's a development, right? Kaya po yan yung umunlad po. Yeah. But at the end, she only mentioned the Lord. Pero sa huli, ang binanggit na lamang po ay Panginoon lamang. So, with the Song of a Song chapter 7:10, Sa chapter 7 verse 10 po, she only mentioned, I am my beloved. ang binanggit niya lamang po dito, aking minamahal. Right? It means she more focused on the Lord. Ibig sabihin, higit siyang nakatuon sa Panginoon. At first, right? She more focused on herself, right? Una, nakatuon lamang siya sa kanyang sarili.
when you get the salvation at first, we just focus on ourselves, right? Nung una, nung magkaroon tayo ng kaligtasan, nakatuon lamang tayo sa ating But sarili. as our faith grow, we think about other Pero more. habang lumalago yung ating pananampalataya, iniisip na po natin yung iba. Yeah, we more focus on our Lord. Higit tayong nakatuon sa Panginoon. Yeah. So in this way, our faith must also develop. Sa ganitong kaparaanan, yung pananampalataya natin ay dapat din pong umunlad. Yeah. So if you only focus on your own Christian life, you don't think of other. You need to more mature. Kaya kung ikaw ay palaging nakatuon lamang sa iyong pamumuhay Kristiyano at di mo iniisip mong iba, kailangan mo pong mag-mature. Okay. And number 9, the groom return for his bride when the time comes. At siyam, yung laking kakasal po, babalik siya sa kanyang babaeng kakasal po kapag dumating ang kapanahunan. Verse 17, chapter 2, 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang sa ang araw ay huminga at ang mga anino'y tumakas, pumihit ka, sinta ko, at ikaw ay maging gaya ng usa o ng batang usa sa mga bundok ng Beter. Until the day break and the shadows flee away, turn my beloved. Hanggang sa ang araw ay huminga at ang mga anino'y tumakas, pumihit ka, sinta ko. Turn my beloved. Kaya, pumihit ka, sinta ko. But it's mentioned the mountains of Better. Pero nabanggit po dito yung mga bundok ng Beter. The mountains of Better means the mountain of separation. It means the separation. Kaya yung bundok ng Beter po, ito'y kahulugan po nito yung bundok ng pagkahiwalay. The Lord return at the end of the world and brings a separate church that lives a life of separation. Ang Panginoon po siya ay muling babalik po sa katapusan ng sanlibutan ito at dadali niya po at ihiwalay yung church po kung saan nabubuhay po yung hiwalay na pamumuhay na hiwalay. So until the Lord comes, we must live separate life and wait for Him. Kaya hanggang sa muling dumating ang Panginoon, kailangan nating mamuhay ng hiwalay po para sa Kanya. What's a separate life? Ano po yung hiwalay na pamumuhay? The 2 Peter chapter 3, one manner of a person ought you to be holy conduct and godliness. Kaya nga, ano ngang uri ng pagkatawang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? It's a separate, right? Yan po yung pagkahiwalay. And looking for and hastening the coming of the day of God. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. We need to wait for our Lord who comes again while living a holy life. Kailangan nating hintayin ang Panginoon na muling darating habang nabubuhay na mayroong hiwalay na pamumuhay. Okay. Let's go to chapter 3. Punta na po tayo sa chapter 3. Originally, I tried to finish all, but it looks wide enough to finish all. So I think it's better until chapter 3 today. Don't worry, don't worry. Huwag po kayo mag-alala. It looks now chapter 3. It's chapter 8 until chapter 8 we have to learn. Dahil kailangan natin pag-aralan hanggang chapter 8, pero hanggang ngayon po chapter 3, kaya huwag po kayo mag-alala. Don't worry. Huwag po kayo mag-alala. It will take too long. Dahil matagal po talaga ito. That's why I think it's better until chapter 3 and we continue next time. Kaya mas mabuti hanggang ngayong gabi po, chapter 3, at sa susunod po yung kasunod. It looks not easy to learn all the chapter. Dahil parang hindi po madaling pag-aralan po ang lahat. Okay, chapter 3, it says here, number 1, a relationship that was briefly interrupted by the bride and then resumed. Ito yung una po, yung relasyon po na agad pong nahadlangan po ng
babaeng kakasal po, pero kalaunan po ay natuloy. Yeah, the bride and the groom, right? Yeah. Originally they had a good relationship, right? Yung babaeng kakasal po at yung lalaking kasal, sa una meron silang maayos na relasyon. But this good relationship was broken by the bride. Pero yung maayos na relasyong ito ay nasira po dahil po doon sa babaeng kakasal. When we get the salvation, right? Originally we have a good relation with the Lord. Di ba po, nung magkaroon tayo ng kaligtasan sa katayan, nagkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon. But sometimes, right, the relationship is broken. Pero minsan nasisira po yung relasyon. By whom? Sa pamamagitan po nino? By groom or by bride? Sa pamamagitan ba ng asawang lalaki o ng asawang babae? Huh? Because of the Lord, the relation will be broken? Dahil ba sa Panginoon nawawasak yung relasyon? Or by whom? O kanino po? Dahil po kanino? Oh, sino? Sino po? Bride. Yeah. Opo, yung babaeng ikakasal. Because of our mistake, right? Dahil sa ating mga pagkakamali, di ba po? It happened, right? Nangyayari po ito. Song of Song chapter 3. Awit ng mga awit, chapter 3 po. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa ibabaw ng aking higaan sa gabi, hinanap ko siyang iniibig ng aking kaluluwa. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan. Ako'y babangon at lilibot sa lungsod, sa mga lansangan at sa mga liwasan. Hanapin ko siya na iniibig ng aking kaluluwa. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan. Nakita ko ng mga tanod abang sila'y naglilibot sa lungsod. Nakita ba ninyo siya na sinisinta ng aking kaluluwa? It happened by night on my bed I sought the one I love. Kaya sa ibabaw ng aking higaan sa gabi, hinanap ko yung siyang iniibig ng aking kaluluwa. I sought him, but I did not find him. Hinanap ko siya, ngunit hindi ko siya natagpuan. It means that the relationship was broken. Ibig sabihin, yung kanilang relasyon po ay nasira. The bride's carelessness broke up her fellowship with the groom. Yung pagiging walang ingat ng babaeng kakasal po, yung sumira ng relasyon nila sa lalaking kakasal. Our personal carelessness, worldliness, and failure to obey immediately can break up our fellowship with the Lord. Yung ating personal na walang pag-iingat, yung pagiging makamundo, at yung pagkabigo sa pagsunod agad po, ito yung sumisira ng ating fellowship sa Panginoon. Sometimes it happens, right? Minsan nangyayari po ito, di ba po? But when our hearts seek the Lord meets us again. Pero kapag yung puso natin hinanap ang Panginoon, muli nating matatagpuan ng Panginoon. So the Shulamite woman, right, seek the Lord again. Kayong babaeng sinumita, hinanap niyang muli yung Panginoon. Verse 4. Verse 4 po. When I found the one I love, I held him and would not let him go. Nang masumpungan ko siya na iniibig ng aking kaluluwa, pinigilan ko siya at hindi ko siya hinayaang umalis. This time, she hold on the Lord again. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya pong muli yung Panginoon. So we must honestly seek the Lord to restore fellowship. Kaya kailangan nating naising hanapin ng Panginoon upang manumbalik ang fellowship. Verse 4 said, until I had brought him to the house of my mother. Pero sa verse 4, hanggang sa siya'y aking nadala sa bahay ng aking ina. We need to understand what's the house of my mother. Kailangan nating maintindihan yung bahay ng aking ina. For those who are saved, the church is like a mother, right? Sa mga taong naligtas, yung church po ito'y tulad ng isang ina. Church is your spiritual mother. Yung church po ito yung inyong spiritual na ina. That's why you can get the spiritual milk through church, right? Kaya magkakaroon po tayo ng spiritual na gatas sa pamamagitan ng church. We are saved through church and have a fellowship with the Lord through church, right? Tayo naligtas sa magitan ng church at nagkakaroon ng fellowship sa Panginoon sa magitan ng church. She also restored fellowship with the Lord
when she returned to church, right? Napanumbalik niya din yung kanyang fellowship sa Panginoon nang siya po yung manumbalik sa church. Yeah. We can restore fellowship with the Lord when we return to church. May babalik din natin yung fellowship natin sa Panginoon kapag tayo bumalik sa church. And then there is the wedding. At meron pong araw ng kasalan. Verse 6, chapter 3, verse 6 hanggang 11 describe the wedding. Magmula chapter 3 hanggang 6 po, binabanggit po yung sa kasalan. This part speaks of the truth of the perfect union between the bride and groom. Yung bahaging ito, sinasalita po yung katotohanan po, yung ganap na pagkakaisa po na sa pagitan ng babae at lalaking kakasal. The bride is led to the groom and married. Kaya yung babae po, pinangunahan siya doon sa lalaking kakasal at sila ikinasal. The children of the Lord who have been saved will achieve a complete union with the Lord when He returns. Kaya yung anak ng Panginoon po na mga naligtas po, may sasakatupanan nilang ganap yung pagkakaisa sa Panginoon kapag ang Panginoon po ay muling bumalik. Christ will take the bride, the church, or the saint as the bridegroom. Kaya si Kristo po, kukunin niyo po yung kanyang babaeng kakasal, ang church, o yung kanyang asawang babaeng kakasal. Actually, when we get the salvation, we are already married with the Lord. Sa katunayan po nung magkaroon tayo ng kaligtasan, ikinasal na po tayo sa Panginoon. Right? You are also married with the Lord. Kayo din po ba ikinasal sa Panginoon? Yeah. We are the wife of the Lord. Tayo po yung babaeng asawa ng And Panginoon. our Lord is our husband. At yung Panginoon naman po ang ating asawang lalaki. Tama ba? But we didn't have yet wedding ceremony, right? Pero wala pa po tayo ngayon na araw ng kasalan. Tama ba? You Tama don't po. have a wedding ceremony with the Lord, right? Wala pa po yung wedding ceremony kay Kristo, di ba po? Yeah. When we will have the wedding ceremony? Kailan po tayo magkakaroon ng kasalan? Yeah. Someday our Lord will come again. Walang Right? araw muling darating ang Panginoon natin. And He will save the people. At kukunin niyo po yung mga taong ligtas. Yeah. Then we will have a wedding ceremony, right? Pagkatapos nun, magkakaroon po tayo ng kasalan. That's why the Revelation chapter 19, 7 and 8 says, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready. Sa verse 7, tayo magalak at tayo magpakasaya at ibigay natin sa kanyang kalwatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ang kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Yeah. You know, right? Who is the Lamb? Alam niyo po kung sino po yung kordero? Our Lord Jesus, Ang right? ating Panginoong Yesus po, di ba? There is the marriage of the Lamb. Meron pong kasal ng kordero. We will have a wedding ceremony with our Lord, right? Magkakaroon tayo ng kasalan sa ating Panginoon. But lawfully, right? We already can marry with our Lord. Pero nagkaroon na po tayo ng kasalan sa Panginoon. Right? In this world, right? Without wedding, right? Some people they can marry, right? Di ba po? Without wedding ceremony, can marry, right? Di ba sa mundong ito, kahit hindi pa ikinakasal po, pwede na po silang magsama. Now we are in that situation, right? Ngayon nandun tayo sa ganoong kalagayan. But for the wedding, Solomon sent Solomon's court to bring bride. For the wedding, Solomon sent Solomon's court to bring bride. Pero para sa kasalan po, si Solomon po, nagdala po siya ng higaan. Song chapter 3, 6 hanggang 8. Chapter 3, verse 6 hanggang 8. 6 hanggang 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano itong umaahon mula sa ilang na gaya ng haliging usok na nagpapabanguhan ng mirat ng kanyang ng lahat ng mabangong pulbos na mga ngalakal? Tingnan ninyo, iyon ang higaan ni Solomon. 60 magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel.
Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikibagdigma. Bawat isa'y may tabak sa kanyang hita, sa mga hudyat sa gabi ay laging handa. Yeah. It said, who is this coming out of the wilderness? Sinasabi po dito, ano itong umahon mula sa ilang? Yeah, the Shulamite woman ride on the Solomon's coach. Kay babaeng sinumita po, nakasakay po siya sa higaan ni Solomon. But it comes out of the wilderness. Pero ito po'y umahon mula sa ilang. The Shulamite woman is riding the coach sent by Solomon. Kay babaeng sinumita po, nakasakay po siya sa higaang pinadala po ni Solomon. However, the fact that she comes from the wilderness suggests that the world through which Christians are passing is a journey of suffering. Gayunpaman yung katotohanan po na siya po'y dumarating mula sa ilang po, iminumungkahi nito na yung sanlibutan kung saan yung mga Kristiyano po'y dumaraan at nagkakaroon ng paglalakbay ng kahirapan. Our Christian life is the life in the wilderness, right? Yung pamumuhay Kristiyano natin ay yung buhay po sa ilang. There are many afflictions in our Christian life. Meron pong napakaraming kahirapan sa ating buhay Kristiyano. But the important thing, it's a safe. Pero yung pinakamahalaga dito, ito po ay ligtas. Verse 7, right? It is a Solomon's coach Verse 7, iyon ang higaan ni Solomon with a 60 valiant men around it. na merong 6 na pong magigiting na lalaki ang nasa palibot na iyon. Over the valiant of Israel. Kaya po sa magigiting na lalaki ng They Israel, all hold the sword, silang lahat ay misakbat ng tabak, been expert in war. sanay sa pakikipagdigma, Every man has his sword on his thigh. bawat isa ay may tabak sa kanyang hita. Yeah. That's why it's a very safe, right? Kaya napakaligtas po, di ba? Because of fear in the night. Dahil po sa hudyat sa gabi. The fear in the night means that this world is in a battle with Satan. Yung hudyat sa gabi po dito, ibig sabihin, yung mundong ito po ay nasa labanan kay Satanas. Satan who has seized the power of darkness. Na si Satanas po na mayroong kapangyarihan ng kadiliman. Yeah. Just as Solomon's bride was escorted by 60 valiant men who were expert in war, there are angels who protect Christians today. Gaya po ng mga babaeng kakasal kay Solomon po na mayroon pong 6 na pong magigiting na lalaki at palibot po ng mga mandirigma. Yung mga anghel po ay pinoprotektahan po tayo yung mga Kristiyano ngayon. We also have an angel who protect us. Meron din po tayong mga anghel na pumoprotekta sa atin. With 34:7, right? The angel of the Lord encamps all around those who fear Him. Kaya ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya. Even though we cannot see the angel, there is an angel who protect us. Kahit na hindi natin nakikita yung mga anghel, meron pong mga anghel na nagbabantay sa atin. That's why we are safe, Kaya right? nga tayo po'y ligtas. So, God also sent us Solomon's coach. Kaya pinadala din sa atin ng Panginoon yung higaan ni Solomon. Okay? Okay po? And just as Solomon made the coach and sent it to the Shulamite woman because he loved her, Gaya po ni Solomon na gumawa po ng higaan at pinadala ito sa babaeng sinumita dahil minamahal niya po yung babae. God loved us so much that He sent His only begotten Son, Jesus. Kaya gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin kaya ipinadala niya yung kanyang tanging anak na si Jesus. So Solomon's coach itself also symbolize Jesus Christ. Kaya yung higaan ni Solomon, ito po mismo ay kumakatawan kay Jesucristo. And then the bride rejoices and testify to the groom. At yung babaeng ikasal po ay nagagalak po at nagpapatotoo sa lalaking kakasal. Chapter 3, verse 11. Chapter 3, verse 11. Chapter 3:11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Humayo kayo, o mga anak na babae ng Zion, at inyong masdan si Haring Solomon, na may korona na ipinutong sa kanya ng kanyang ina, sa araw ng kanyang kasal, sa araw ng katuwaan ng kanyang puso. Yeah.
It said, right? See King Solomon. Sinabi dito, masdan ninyo si Haring Solomon. Yeah, the bride who has been filled with the joy because of her groom is now testifying to others, saying, behold her groom. Kay babaeng kakasal po na mayroong napuspos ng kagalakan dahil sa kanyang asawang lalaki ay nagpatotoo ngayon at nagsasabi sa iba, hali kayo, pagmasdan ninyo. Yeah, we also have the joy through our Lord, right? Meron din tayong kagalakan sa magitan ng ating Panginoon. Tama po ba? Then automatically we also testify our Lord to other, right? Kaya automatic nagpapatotoo tayo sa Panginoon sa iba. Right? We preach the gospel to other, right? Pinapangaral natin yung ebanghelyo sa iba, di ba po? Yeah. So yeah, today we cannot finish the whole chapter. Kaya ngayon po, hindi natin matatapos yung buong chapter po. Song of a Song. It's actually the not so long Bible. Yung awit na mga awit po, hindi talaga ito mahabang Biblia, mahabang But aklat. it has actually a lot of meaning. Pero meron po itong napakaraming kahulugan. And also, Song of a Song itself describe the full Bible. At yung awit na ang mga awit mismo, yung naglalarawan ng buong Biblia. The important thing in the Bible, the Song of a Song describe the important thing in the Bible. At inilarawan po ng awit na mga awit yung mahalagang bagay po sa Biblia. So we need to study the Song of a Song concretely. Kaya kailangan nating konkretong mapag-aralan po yung awit na mga awit. Yeah. And then after you learn the Song of a Song, if you read the Song of a Song, you can have a more understanding. Kaya pagkatapos nyo pong mabasa po yung awit ng mga awit, mas magkakaroon po kayo ng pagkaunawa. Okay? Yeah. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. You know that there are a lot of oppression in our Christian life. At nalalaman po namin na meron po kaming napakaraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano. Even though we have a lot of oppression, we believe our Lord, who is our groom, always with us. Kahit na meron kaming napakaraming kahirapan, naniniwala kami ng Panginoon na aming lalaking ikakasal po ay palaging kasama namin. And He also take care of all our Christian life. At iniingatan niya din po ang aming buong pamumuhay Kristiyano. So whatever situation we may, let us commit to our Lord. Kaya sa anumang sitwasyon kami humarap, nawa ipagkatiwala namin ito sa Panginoon. And especially next week, we plan cell group 5 Bible Seminar. At higit sa lahat, sa susunod na linggo, kami po ay nagplano ng Cell Group 5 Bible Seminar. Please lead the many lost souls to the Bible Seminar. Pakiusap, pangunahan niyo po yung maraming nawawalang kaluluwa sa Bible And Seminar. praise the work of the Holy Spirit so that all attendant can get the salvation. At kumilos nawa ang Espiritu Santo upang lahat ng mga makadalo ay magkaroon po ng kaligtasan. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah. Salamat po. Salamat po.